No. Actually, tutuloy lang po natin ang ating pinag-aralan ng karang linggo sa pangalang bahagi ng ating pag-aaral, ang pagsamba sa katotohanan. Doon po nakarang linggo na napag-aralan natin na mayroong kaisipan na sa larangan ng pagsamba, ang pagsamba tama, pero walang maling pagsamba kanila. Pero napatunayan po natin sa Biblia na hindi gano'n. Merong mga bagay na ipinag-utos sa atin sa larangan ng pagsamba. Matapos na po natin yung tungkol sa Lord's Supper at saka sa pag-aawit ng papuri, so pupunta tayo sa panalangin. Ang panalangin ay bahagi ng ating pagsamba. Dito sa Gawa, chapter 2, verse 42, yung mga naunang mga Kristiyano, sa kanilang naging pagpupuri sa Diyos, sila'y nanatiling matibay sa panalangin Kanya. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. So, ang panalangin ay bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. Kaya lang, kanina tayo mananalangin. Kasi, pagka tayo nanalangin, meron tayong kinakausap. So, kanina natin binibigay ang ating sinasabi pag tayo nananalangin. Ang ating object ng ating panalangin ay walang iba kundi ang Diyos. Dito sa Nehemiah chapter 4, verse 9 sa Old Testament, "Nevertheless, we made our prayer to our God, and because of them, we set a watch against them day and night." Ang konteksto ng Nehemiah, sila'y nagtatayo ng walls ng Jerusalem. So, naitayo na yung templo, kaya lang, yung walls ay giba. So, tinatayo nila yung walls ng Jerusalem at meron silang mga kalaban para hindi maitayo yung walls. Ito yung context ng talatang ito. So, sila nanalangin sa Diyos para magkaroon sila ng protection laban sa kailang mga kaaway. So, sa Old Testament, sinasabi sa atin, ang panalangin ay sa Diyos. Nang turuan ng Panginoon ang kanyang mga lagad na manalangin. Itong Matthew chapter 6 verse 9, mga sumusunod, hindi ito yung Lord's Prayer. Hindi ito panalangin ng Panginoon. Ito'y tinuturuan niya ang kanyang mga lagad kung paano sila mananalangin. So ito yung para bagang model na prayer. Ano ang nilalaman? Ano ang ating idadalangin kanya? Sa Matthew 6 verse 9, "In this manner, therefore, we pray, Our Father in heaven, hallowed be your name." So generally, tayo nanalangin sa Ama. Pero may pagkakataon, nanalangin din tayo sa Panginoon. Katulad ni Apostle Paul, sinanalangin na 3 beses sa Panginoon. Kasi makikita natin ang Ama ay Diyos, ang ating Panginoon ay Diyos, kahit ang Espiritu Santo ay Diyos. So tayo nanalangin sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ang ating panalangin naka-address sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon. So yun ang ating object ng ating panalangin. Pansinin natin, ang panalangin ay pagsamba. Ang definition ng panalangin, alang worship, tayo nagbibigay ng papuri at pagpapahalaga sa ating sinasambahan. Tingnan niyo rito kanya, "Our Father in heaven, hallowed be your name." O sa simpleng salita, "Holy be your name." Ito isang pagpupuri sa Diyos. So pag tayo nanalangin, tayo kasama yan kasi tayo nagpupuri sa Diyos. Maliban pa sa mga bagay na gusto nating ipakilala sa Diyos. Ito po interesting. Sa mga Buddhist, meron silang mechanical device. Nakaabot na tayo dito? Pag na tayo, nakaabot tayo dyan. Parang naalala ko, nakaabot na tayo dyan. Dito na lang tayo. Ang pagbibigay ay isang utos. Makita natin, ito kasama sa ating pagsamba. Tayo nagbibigay. Linggo-linggo, tayo nagbibigay sa Diyos. Ito lang, kapagkat ito lang tanging paraan para ang gawain ng Panginoon ay magawa natin. Wala ibang paraan na pwede nating i-finance yung gawain ng Panginoon
maliban lang sa pagbibigay. So walang ibang income ang iglesia, kundi galing doon sa ambagan na nangyayari tuwing linggo. Dito sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. Now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so do you also. On the first day of every week, each one of you is to put aside and save, as he may prosper, so that no collections be made when I come. Ito yung mga sali na ito. Pero makita natin mahal na maganda sali dito. On the first day of every week, each one of you is to put aside and save. Ganyan. Hindi meron tayong inihiwalay at tinatago. Ganyan. At ito yung binibigay natin on the first day of the week. So, ibig sabihin, pag meron tayong, alam natin ang ating kinikita, inihiwalay natin ang ibibigay natin sa Panginoon. Yan ang sinasabi dito. So, yan ang utos ng Panginoon para sa ambagan tuwing unang araw sa linggo. Sinasabi dito, on the first day of every week. So, ito yung weekly. Ginagawa natin yan. Tayo nagkakaroon ng ambagan. At base sa nagbibigay, ayaw sa ating pagkakataon o iginiginhawa. Yung po yung utos. Makikita natin, every first day of the week. Meron tayong inihiwalay at tinatago at ibibigay natin sa Panginoon. Ayaw sa ating iginiginhawa. So in other words, ang ating pagbibigay, hindi yan stagnant. Depende sa ating biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon, ganoon din ang ating pagbibigay. So hindi sinasabi ng Diyos kung magkano ating ibibigay, nasa atin yan. Depende sa ating iginiginhawa. So decision natin yan. Wala sinasabing Diyos kung magkano ating ibibigay, so mas mahirap na decision yan. Ito yung naayos sa ating pananampalataya at sa paglago ng ating pananampalataya. Sa una, hindi pa natin lubos na unawaan kung paano tayo magbibigay. Pero habang tayo tumatagal sa pananampalataya, naunawaan natin kung paano tayo magbibigay sa Panginoon. Hindi ito sapilitan, ito yung utos, pwede ka na pipilitan. Iba yun utos kasi nagbibigay ako ka. Dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, so let each one give as he purposes in his heart. Itong salitang itong purposes, dito lang natin makikita sa talatang ito. Hindi natin mababasa sa ibang bahagi ng Bagong Tipan, kundi lang sa talatang ito. Yung salitang purposes, ito yung pinag-isipan, ito yung buong puso pinag-isipan, kung ano at pagkano ibibigay mo sa Panginoon. Not grudgingly, o na parang napipilitan, or of necessity, for God loves a cheerful giver. Dahil tayo magalak tayo magbibigay sa Panginoon, kung ano man ang desisyon natin ibigay sa Panginoon. Isang bagay pwede natin isipin, bilang standard ng ating pagbibigay. Sa Old Testament, sila nagbibigay ng at least 10%. Dahil meron pa silang ibinibigay. Pero pansinin natin, ang Old Testament, kumpara sa Bagong Tipan, ay isang mas mababang uri ng tipan. Ang Bagong Tipan ay isang mas mabuting tipan. Na nakaatang sa mas mabuting pangako. Isipin natin mabuti. Yun ang mga tao sa Old Testament, nakapagbigay sila ng 10%. Sa isang tipan na mas mababa kaysa sa atin. In other words, meron yung sinasabi sa atin kung paano tayo magbibigay sa Panginoon. Kaya mas mahirap ang kalagayan natin ngayon kaysa noon. Kaya 10% tapos ng usapan. Dito na kayo nag-iisip. Dala lang yung pananampalataya kung ano bibigay mo sa Panginoon. So, mas mahirap ang ating pagbibigay kaysa sa Old Testament. 10% tapos na yun. So, ito isang utos sa bawat Kristiyano. So, let each one give as he purposes in his heart. Hindi pinag-uusapan, estudyante ka. Ikaw may trabaho, o naman ng trabaho mo kanya, kailangan tayo magbigay. Kung ikaw estudyante, meron mo itago sa bawat mo at bigay mo sa Panginoon.
Ay, income mo yun eh. Binibigay siya ng magulang mo. So, meron kang inihiwalay para ibigay mo sa Panginoon. Yun ang makikita natin. Bawal siya sa atin. Wala eksente. Bawal siya sa atin. Wala kang trabaho. Magalang ka ng trabaho. Hindi ka pwede walang trabaho dahil kasalanan nyo. Sabi ni Pablo, ang kaya magtrabaho, huwag di kumain kanya. So, bawat Kristiyano, kailangan tayo magtrabaho. Kung meron tayong pagkakataon, hindi, kailangan hanapin natin ng trabaho natin. Kailangan po yan. So, ito yung utos. Ganon din sa 1 Corinthians chapter 16. Let each one of you, ganyan, lay something aside. Bawat isa sa atin. Wala exempted yan. Bawat isa sa atin. Bawat kaanib ng isang kongregasyon, kinakailangan tayo magbigay. Ngayon, may tanong dito. Paano kung mag-asawa kayo kanya at napag-desisyonan nyo na pagsamahin nila yung binibigay, bahala kayo. Pero bawat isa sa atin, kailangan tayo magbigay. At kung mag-asawa kayo, conjugal ka, bahala kayo. Pero bawat isa sa atin, kailangan tayo magbigay kanya. Yun ang ating obligasyon sa Panginoon with regards to giving kanya. May posibilidad na tayo ay tutulong galing sa ating income. Diba? Sa Galatians chapter 6 verse 6. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Kahit gawin mo yun. Bawa, meron kang sinusuporta na mga harap. Meron ka pa rin responsibilidad na magbigay sa mga tingin mo. Iwalay yun. Basta sa kinikita natin, inihiwalay natin yung dinesisyonan natin, ibibigay natin sa Panginoon. Pagka tayo ay sinabi natin sa Panginoon, ito aking ibibigay ka mo, yun ang ibibigay mo. Kahit anong mangyari, yun ang ibibigay mo. Dahil yun ang ipinangako natin sa Panginoon na ibibigay natin sa linggo. Magkano ibibigay natin? Walang sinabi ang Panginoon. Walang percentage na sinabi ang Panginoon. Pero alam natin, sa as you prosper kanya, proportionate kung paano tayo umuunlad at binibiyaan ng Diyos. So, the more you prosper, the more you should give. So, iba-iba ang antas ng pagbibigay ng mga kapatid kasi iba-iba naman ang paraan ng kanilang paglago. So, ibig sabihin, yung mas mababa sa atin sa buhay, hindi natin inaasahan na magbibigay ng kasi dami na mas nakatataas sa atin. Naayon sa atin yung giniginhawa. So yun, kaya nga mas mahirap ang pagbibigay natin. Kasi nag-iisip ka pa. Titignan mo sa Panginoon, nananalahin ka kung magkano bibigay mo sa Panginoon. Ito ang formula. Ang unang-unang isipin natin, bago ang lahat, magkano ibibigay natin sa Panginoon? Yun ang first. At yung matitira, ay yung para sa atin. Kaya natin sinasabing, God first, kamo. Literally, ano? Pag meron tayong kinikita, inisip na natin kung magkano bibigay na sa Panginoon. At ang matitira, yun ang matitira sa atin. Ngayon, meron pong sinabi sa Malakay, sabi ng Diyos sa mga Hudyo, ninanakawan yung Diyos. Kaya, at sa paano ka namin ninanakawan? Kaya, sa mga kapo at sa pagbibigay. Kaya, sabi, may mga Hudyo na hindi nagbibigay ng nararapat sa panahon na yun. Kanya, ninanakawan yung Diyos. Kaya mas mahirap ang kalagayan natin kung di tayo magbibigay ng proportionate kung paano tayo muulad, paano natin nananakawan ng Diyos. Kaya hindi simple ito. Hindi simple pagbibigay lang. Ito yung pinag-iisipan natin mabuti. Kasi baka nagkakasala tayo sa Diyos kung di tayo magbibigay ng nararapat. Meron kami pinunta sa Tuguegarao. At ang nagsalita si Brother Jim Bautista at ang kanyang topic ay pagbibigay. Tapos pagkatapos magsalita, may nagtanong. Ibig mo sabihin kanya, ganito ang tono niya eh. Ibig mo sabihin kanya, pag hindi ka nagbigay ng tama, hindi ka maliligtas kanya. Yan ang tono niya. Sabi ko kay Brother, sagutin mo. Sabi ni Brother, hindi. Kanya. Ikaw na lang sabi ka, hindi ka nagbibigay ng nararapat. So hindi ka maliligtas kanya. So mas napakahirap mga kapatid tungkol sa bagay na ito. Katulad ng ating pag hindi tayo sumamba. So meron tayong binibigay tuwing linggo. Hindi tayo sumamba. Yung iba mga kapatid, pag hindi sila sumamba,
Hindi na rin ibibigay, dapat ibibigay nung sila sumamba. Hindi gano'n. Yun ay every week, di ba? So, kung hindi tayo sumamba ngayon, dahil kasakit ka o ng dahilan, pagdating mo sa susunod, ibibigay mo rin yung dapat mo ibigay nung hindi ka sumamba. Gano'n ang pagmilyan ng responsibilidad natin sa Diyos. Halimbawa, absent ka nung nakalang linggo, ibibigay mo yung dapat mong ibigay pagdating mo rito, kasama nung sa linggo na yun. Otherwise, hindi tayo nagbigay ng nararapat kasi nag-absent ka lang tapos hindi ka pa nagbigay. Hindi kakasala tayo sa Diyos. So, ayon sa ating kakayahan, yun ang ibig sabihin ng proportionate. Ayon sa ating kakayahan. Nung nagkaroon po ng taggutom sa buong sanglibutan at tumulong ang mga taga-Antioch, ito yung mababasa natin. Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. So ayon sa ating kakayahan. Ano yung kakayahan mo? Pareho rin sa ayon sa ating giniginhawa. Siyempre ayon sa giniginhawa, yun ang kakayahan mo. Na magbigay ayon sa sinasabi sa atin ng Panginoon. Sometimes, meron tayong mababasa kahit lampas sa ating kakayahan. Ganyan. Tingnan natin, basahin natin. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang verse 3, itong sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Korinto, parang semi-insult sa kanila. Dahil mas mayaman ang iglesia sa Korinto kaysa sa mga taga-Macedonia. Sa 1 Corinthians chapter 16, sinabi na ni Pablo sa kanila na magbigay sila sa mga duka sa Jerusalem. At sila pumayag. 1 year after, isulat at 2 Corinthians, hindi pa rin sila handa. Mas nauna pa yung mga taga-Macedonia. Kaya sabi ni Pablo, "Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia." Ano ang kalagayan ng mga kapatid doon? That in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty. Hindi lang sila mahirap. Sila ay mahirap. Abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. Katulad lang yung babaeng bao na kinwento ng ating Panginoon, ibinigay niya lahat ng ibubuhay niya kanya. So, ito, kumisan, beyond our ability. Yung taga-Macedonia. Walang percentage of Diyos. Ito sinasabi natin kanina. Hebrews chapter 7, verse 22. Ang ating tipan ay isang masabuting tipan. At ang ahim natin ay mas mabuting ahim. Kasi ang ating Panginoon ang iniahim. Sa Old Testament, ang iniahim mga hayop lang. Dito, mismo ang ating Panginoon. Sabi rito, by so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. So ito yung ating tipan ngayon ay mas mabuting tipan kanya kaysa sa Old Testament. Sa Old Testament, wala silang kapatawaran. Pag nagkasala ka, hanggang doon ka nala. Taon-taon, kayo mag-aahin ng dugo ng mga hayop, pero hindi patatawarin ng Diyos ang kasalanan mo. Dahil magpapatawad ay yung ating Panginoon. In that sense, tayo is mabuting tipan. Kaya tingnan nyo. So Numbers chapter 8 and verse 21. Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance in return for the work which they perform, the work of the tabernacle of meeting. Sa Old Testament, ang lahat ng mga lahi ng Israel, nagbibigay sila ng kasampung bahagi ng lahat ng kanilang tinatangkilik. Kaya ito'y hayop, kaya ito'y bunga ng halaman, ito'y binibigay nila at ito'y ang ibinabayad sa mga anak ni Levi dahil wala silang minanang lupain sa buong Israel. Dahil ang gawain nila ay malapit doon sa tabernakulo ng kapisanan. Unasan yung tabernakulo ng kapisanan, doon yung mga Levites. Wala silang lupang binala. Ito kailang parang pinakamana, lahat ay kapo sa Israel. Ito sinasabi ni, kumpara doon sa Hebrews chapter 7 verse 22. Ito mga taong ito, sila nabuhay sa isang tipan na mas mababa kaysa sa ating tipan. Pero sila willing magbigay ayon sa sinasabi ng Diyos.
So in other words, kung tutuusin, dapat ang pagbibigay natin higit kaysa sa kanila. Dahil ang ating tipan ay isang mas mabuting tipan. Ito yung at ito ay tipan na may mabuting pangako. Ito ay dadaling tayo sa langit. Sa Old Testament, at kaya ang pangako lang ng Diyos, sila'y mananatili sa lupain na binigay sa ng Diyos. So isipin po natin yun bilang comparison sa ating pagbibigay at sa pagbibigay ng mga Hudyo noong unang panahon. It's between 10% and 100%. Paano yun? Ito yung 100%. Sa Lucas chapter 12. Now, Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury, and many who were rich put in much. Then one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrans. So ito maliit lang na pera yan. So he called his disciples to himself and said to them, assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. Hindi ito parabol. Nakikita nila ito habang nangyayari. So, para tayo magbibigay, idea lang. Between 10% and 100%. Nandoon ang ating magbibigay. Kung isipin natin, kasi yung minimum ay 10% na binibigay ng mga Hudyo noong unang panahon. Sa isang tipan na mas mababa kaysa sa ating. Na mga pangako ay mas mababa kaysa sa ating mga pangako. So, yun ang isipin po natin. Bilang karagdagan sa ating iisipin kung magkano ating ibibigay. Kasi, binin natin minsan, mas marami tayong ginagas para sa ating sarili, totoo yun. Pero kailangan din tayo magbigay sa Panginoon. Dahil hindi naman niya kailangan, pero bilang paggugol sa gawain ng iglesia. Doon po isang isipin natin. Ang pangangaral, ito ay pagsamba. Ang pangangaral, parang ito yung gawain ng mga sacerdote sa Old Testament. So ito isang gawain ng pagsamba. Pansin natin ito. Tingnan mo na. Malagay na animation. So nakikita natin, ito yung pagsamba. Romans chapter 15, verse 15. But I write the more boldly unto you in some measure, as putting again in remembrance, because of the grace that was given me of God, that I should be a minister of Christ Jesus unto the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be made acceptable, being sanctified by the Holy Spirit. So yung pangangaral ng ni Apostle Paul ay isang paglilingkod kaya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Katulad lang yan ng mga sacerdote noong unang panahon. Sila yung offering up of the Gentiles. Sila rin ang nag-aahin para sa bayan. So itong pagsamba ay di lang mapangaral yan. Ito ay isang uri ng pagsamba sa Panginoon. Ano ang ating tuturo? Ito ang pagkakaiba ng ating pangangaral sa pangangaral ng iba. Ang pangangaral ng iba, minsan motivational speech, ganyan. Hindi ganun ang pangangaral. Ang pangangaral, tinuturo natin kung anong itinuturo ng banal na sulatan. Yun lang ang pangangaral. Kung meron tayo gustong malaman sa isang bagay, tinitingnan natin ang banal na sulatan. Kung anong sinasabi niya tungkol sa bagay na yun. Wala tayong dinadagdag na hindi sinasabi ng Diyos. Yun ang pangangaral. Tinuturo lang natin kung anong tinuturo ng banal na sulatan. Ang nilalaman ng ating mga mensahe ay banal na sulatan. Katulad ni Ezra, na ipinapaliwanag lang niya yung nilalaman ng kausa ni Moises, ganyan din ang pangangaral. Pinapaliwanag lang natin kung anong sinasabi ng banal na sulatan. Wala lang iba. Dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, ito doon natin ginagawa, for reproof, kung meron nagkakasala, pinagsasabihin natin siya, for correction, kung nagkasala na siya, for instruction in righteousness, para sa pagtuturo kayo sa katwiran.
Yan lang ang ating ginagamit, wala nang iba. Ano wala yun nun? That the man of God may be complete. Sa ibang salin may be perfect. Pero ang ibig sabihin ay complete. Kanya, thoroughly equipped for every good work. Yun ang nilalaman ng ating mga aral. Hindi tayo kumukuha ng mga bagay na ginawa ng mga tao o tinuturo natin dito. Kung ano sinasabi ng Banal na Sulatan, yan lamang ang ating ituturo. Hindi tayo nagtuturo sa political o social na issue ng kasalukuyang panahon. Yung ating ginagawa yun. Unless otherwise, yung issue na yun ay may kaugnayan sa salita ng Diyos. Halimbawa, yung issue ng homosexuality, nasa Biblia yun. Pwede mong ituro kahit na yun ang issue ngayon sa lipunan natin. Pero biblical yun dahil sa Biblia. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 and verse 2, And I, brethren, when I come to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Itong pangatong huling bahagi na yun ay isang synecdoche. Ay metonymy. Ito mo sinasabi ng ating Panginoon, pero ibig sabihin ng mensahe ng Panginoon. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan lamang gustong malaman ninyo, sabi ng Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, hindi ba siya nagagalingan na pagsasalita? O karunungan na nagsasalita? Kundi sabi ni Apostle Paul, ang gusto kong malaman lang ninyo kanya, ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. O no, mensahe ng Panginoon kanya, yun lang ituturo sa inyo. At wala na sa ibang itinuro, maliban lang ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa kanyang pangangaral. Sino pwede mangarap? Sa Roman Catholic Church, meron siyang distinction between clergy at saka laity. The clergy, hindi lamang may karapatan magtulong. Yung iba, wala. Hindi sa atin. Wala namang clergy, laity distinction sa atin. Sino maaari magtulong? Ang mga lalaki. O ba, hindi pwede. Kung ang kapulungan ay may lalaki at may babae, halo-halo, hindi pwede magturo yung babae. Kung puro babae lang, pwede magturo yung babae. Kung nagkataon ng kongregasyon, puro babae lang, pwede magturo yung babae, wala lalaki. Pero kung katulad ng normal na sitwasyon na ganito, lalaki lang. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 12, And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Kung may lalaki, ganyan. Kung may lalaki magturo. Kaya kung nag-iisang lalaki lang sa kapulungan ng mga babae, obligation ng lalaki na matuto siya at siya magturo sa mga babae. Siya lang ang lalaki. Sinasabi sa atin sa Biblia, ang babae walang karapatan na magturo o magkaroon ng kapamahalan sa lalaki kanya. So, kung magtuturo lang, ay ang mga kalalakihan. Sa kaya mga kalalakihan, meron tayong obligasyon na magpag-aralan natin ng Biblia. Dahil tayo lang binigyan ng karapatan, magturo kanya. At yun lamang mga kapatid na sa kanyang nilang pagtsatsaga ay nagkaroon ng karunungan dahil sa salita ng Diyos. At sila ay nagkaroon ng kakayang magturo kanya. Kaya ang ginagawa natin kumisa, sinasanay natin yung ibang kalalakihan para magkaroon sila ng kakayahan ng mga pagturo. Hindi naman, wala namang sinong tao na automatic marunong magturo. Wala namang gano'n. Ito'y unti-unting natututunan habang tayo lumalago sa ating pananampalataya. The 2 Timothy chapter 2 verse 2, And the things that you have heard from me among many witnesses. Obviously, ng Ebanghelyo, dahil wala namang ibang tinuturo si Pablo, hindi Ebanghelyo. Commit this to faithful men who will be able to teach others also. O faithful men, ibig sabihin, talagang tapat na mga tao na talagang gusto magturo. At makapagtuturo sa iba, ganyan. Sapagkat ang pangangaral, hindi lang nagsasalita ka. Hindi ka nagsasalita for the sake na magsalita ka. Meron kang itinuturo at hindi nilipat na galing sa salita ng Diyos. Sa ikatitibay at ikatututo ng mga nakikinig. Kung meron nagtuturo, sa paraan, hindi mo naintindihan. Ay, hindi ka pwede magturo, no? Anong gagawin mo? Imbes na matuto yung nakikinig, nalilito sila.
Huwag kang magturo. So, pasinin po natin. Simple lang, actually, ang pagtuturo. Para may mailipat ka sa iba, kailangan meron kang alam. Para mailipat mo sa iba, kailangan lubusan mo ng unawaan. Otherwise, paano mo ituturo? Pag hindi mo lubusang naunawaan ang tinuturo mo, yun ang sinasabi ko, umiikot-ikot. Ito lang ang pupuntahan. So, sana po yung mga kalalakihan, kahit di tayo mangaral, magkaroon tayo ng panahon na i-develop natin ang ating kakayang mga pagturo. Hindi lang in a public way, kahit nasa person to person na pagtuturo. Kahit babae ka, pwede ka magturo sa kapwa mo babae. So yun lang po, mga kapatid na tapat, at nagtyaga, na nagkaroon sila ng kakayang magturo, yan ang ating pinapayagan magturo. Sabi ko, may sinasalang tayo, na merong potential na magturo. Eh, hindi magturo sila dahil kinakailangan po maikalat natin ang Ebanghelyo, lalo po sa 42. At simple, at madali maintindihan. Meron tayo mga teachers sa eskwelahan na pagkatapos mo pumasok, imbes na ikaw ay maliwanagan, ikaw'y nagkakaproblema. Hindi sila marunong magturo pag ganito. Yung madali at simpleng paraan para maintindihan ganyan. Tingnan niyo sabi nila sa ating Panginoon. Then the Jews surrounded him and said to him, "How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly." So sa ating pagtuturo, ganoon din. Itinuturo lang sa simpleng paraan na maunawaan ng mga nakikinig. Hindi tayo nagtuturo para sumakit ang ulo ng nakikinig. Pag kayo nangaral, wala kaintindi, hindi pa pangangaral yun. Pambubulabog ng kaisipan. Kung nagturo ka, hindi na naiintindihan, binubulabog mo lang yung nakikinig. Wala silang pakinabang sa ginagawa mo. So, see to it, pag nangaral tayo, kahit sa simpleng paraan lang, naianda natin at taunawaan natin ang ating ituturo para maibigay natin sa mga nakikinig. Yung sustansya na gusto natin ipaliwanag. Sapagkat ang pangangaral, ang layunin niyan, hindi lamang pagsamba, para mapagtibay ang pananampalataya ng mga nakikinig na Kristiyano. At maligtas natin yung hindi pa Kristiyano. So, paano sila titibay kung wala silang naiintindihan? At paano mako-convince yung mga hindi Kristiyano kung wala silang naiintindihan? So, simple lang. Plain and easy to understand. Hindi tayo nagtuturo to impress. Wala tayong pakialam doon sa impress na yun. Ang layunin ng pangangaral, maituro mo sa simpleng paraan na maunawaan ang nakikinig. Kung ano sinasabi ng banal na tao, yun ang pangangaral. So, di mo tumuto na tayo sa konklusyon. Meron bang kaayusan sa pagsamba? Meron. Hindi natin pwede sabihin na pwede tayo sumamba sa paraan na gusto natin. Hindi pwede yun. Yan ang tinatawag na will worship ni Apostle Paul sa Colossians chapter 2. Yung ikaw mismo ang gumawa ng pagsamba, hindi pwede yun. Kailangan tayong sumunod kung ano ang kaayusan na binigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo legalist. Ano ang ibig sabihin ng legalist? Kasi sinasabi sa ating mga miyembro ng iglesia ng ating Panginoon, tayo raw po ay legalist. Dahil masyado tayong maselan sa... kasi hindi ganun ibig sabihin ng legalist. Ang legalist, ito yung mga tao na kanilang ipinag-uutos yung mga bagay na nagkataon lang. Halimbawa, yung kaisa ng ating pagsamba, yung order ng worship. Pag yun ay ating pinag-uutos, dapat ganyan, yan ang legalist. Pag sumusunod lang tayo sa kautusan, yun talagang dapat doon. Dahil hindi tayo maliligtas kung tayo sa mundo. Halimbawa, namang expedient. Tayo po, hindi natin nakasanayan na magbigay tayo ng invitation song. May mga kongregasyon na gano'n, walang problema yun. O kaya gumagamit tayo ng tracts para i-distribute, wala rin problema yun. O yung may tayong Bible class, yun ang expedient. Sabihin, kung may pagkakataon na hindi natin niya gawin na may magturo, walang problema yun. Wala Bible class, okay lang yun. Pero meron tayong pagkakataon, so mas better. Meron mga kongregasyon dahil sa bisan isang mga kanal, hindi lang isang kongregasyon tinuturuan niya. Isa, dalawa, tatlo. So, hindi rin divide yung oras niya. So, hindi na sila nakapag-Bible study. Okay lang yun. Merong kakulangan, marahil gusto matututunan ng mga kapatid, no?
pwedeng sabihin, kailangan may world class, kailangan may track, hindi natin pwedeng sabihin yun. Yun ay expedient lang na pwede natin gawin para makatulong sa ikatitibay ng mga kapatid. Hindi rin tayo pwede maging liberal. Na yung una, halimbawa ng legalist, yung mga one cup. Yung kailangan isang kupita lang, ganyan. Hindi naman pinag-utos ng Panginoon yun. Yung bilang ng kupita, expedient lang yun. Hindi natin pwedeng, dapat ganyan ka natin. So, hindi rin tayo pwede maging liberal. Gumagawa tayo ng mga bagay na walang otoridad ng ating Panginoon. Meron ako nakita sa Facebook, isang congregation sa Mindanao. At araw ng linggo, nagkaroon sila ng birthday celebration sa loob ng church building. Minessage yung preacher privately sa messenger. Hindi siya sumagot. Sumagot siya publicly sa Facebook. Bakit na ako na-question nga niya? Sabi ko, tinanong nito privately. Nilagay niya sa public. Ibig sabihin, nagtatagol nila yun. Ibig sabihin, parang doktrina nila yun. Pwede gawin yan kanila, may pinagbabawal kanila. So yun, walang autoridad yung sinasabi nila lang yun. So yun ay symptomas ng isang kaisipan na pwede mong gawin ng isang bagay basta hindi pinagbabawal. Eh, marami siya pwedeng gawin doon. Naalala ko yung taon, matagal na taon na nakaraan. Nagkataon, December 24, linggo. Naalala pa natin ito. Tapos may isang kapatid na nagdala ng cake. Baguhan lang yan. Kaya baguhan pa rin. Nagdala lang cake. Kinausap siya raw. Nagpaliwanag siya raw. Nakita natin. Sabi niya, pagkatapos na ng pagsambahan niya, hindi na tayo kongregasyon ng Panginoon. Pwede natin. Pero as much as possible natin gawin yan. Kasi magiging president yan na hindi maganda. Diba? Basta walang autoridad, hindi natin pwedeng gawin. Mga babae na nangunguna sa pagsamba, may mga conservative na alam ko na kongregasyon, ginagawa nila yan. May babae na nangunguna sa pagsamba. Pero sabi, conservative ang kanila. Ang ginagawa, walang namang kapamalahan. O kaya yung mga liberal, meron silang fellowship meal. Yung mga liberal Church of Christ, naglalala sila ng isang araw, araw ng Biyernes. Pupunta sila sa church, kakain lang sila. At yun dahil pagsamba sa Diyos. Tinatawag nilang fellowship kanila. O kaya entertainment. May mga iglesia na may entertainment. Yung po walang autoridad. Hindi natin pwede gawin yan. Magiging liberal tayo sa Diyos. Ito ang dapat natin isipin sa ating pagsamba. At ito ang dapat hindi mawala. Ang damdamin natin nung tayo na-bautismohan. Meron ka naramdaman, no? Siyempre. Ika'y nagagalak dahil ika'y naligtas. At yung kagalakan na yun, usually, maglilingkir sa inyo. Pero unfortunately, pagdaan ng panahon, parang nawawala yung kagalakan ng kaligtasan. Yun ang naging problema ng mga Kristiyano minsan. Pero tandaan natin, huwag natin kalimutan habang tayo sumasamba, tayo pinatawad sa ating mga pagkakasala. Yan ang kagalakan ng kaligtasan. Kasi, kung di tayo niligtas ng Panginoon, kawawa tayo. Tayo mapupunta sa impyerno. Dahil sa pag-awaan at pagmamahal ng Diyos, niligtas tayo. Kaya ito nagkagalakan ng kaligtasan. Sa ating pagsamba, dapat ipakita natin yung kagalakan na yun. Na tayo nagpapasalamat, na tayo niligtas ng Panginoon. Hindi yung boring at pagsamba na walang kahulugan. Yung Roman Catholic Church, ganun sila. Meron siya, ritualistic ang kailang pagsamba. Alam ko, Catholic ko dati. Alaman ako naintindihan sa ginagawa nila. Nung ako'y Catholic ko. Meron pa nga sila ng gano'n, hindi ko maintindihan ng gano'n. Hindi ko ginagawa, ginagawa sila. Meron yung gano'n, hindi mo tinuro sa akin, so hindi ko ginagawa. Walang kahulugan ng pagsamba na yun. Basta ginagawa lang. Pero tayo, pwede tayong mapunta sa ganung kalagayan. Na parang nakasanayan na natin at naging walang kahulugan. So ang ating pagsamba, dapat ganun.
At tayo pinupuri, pinasasalamatan ng Diyos na nagdal sa atin. Dito sa Psalm 95, sa Old Testament. Kaya ang Panginoon, hindi niya binura. Ito na yata makita natin. Hindi niya binura. Yan, Psalm 95. Hindi niya binura ang Old Testament. Kahit hindi na nating utos yan. Dahil marami nakasulat sa Old Testament na ikatututo natin. Halimbawa, yung kailang kaisipan tungkol sa pagsamba. Sayin natin, "Oh, come, let us sing to the Lord." So, hindi nito totoo sa Old Testament na palagi may palugtong. May pagkakataon, umaawit lang sila. "Let us shout joyfully to the rock of our salvation." Pero pansinin natin, nung sinasabi nila yan, wala pa silang kaligtasan. Tumitingin pa lang sila sa kanilang tagapagligtas. "Let us come before His presence with thanksgiving." Dahil sila nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ibinigay sila ng Diyos. "Let us shout joyfully to Him with songs." O mangawit ng papuri. Bakit? For the Lord is the great God, and the great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it. And His hands formed the dry land. So siya ang tagapagligtas. Siya ang ating tagapagligtas. Siya rin natin ang tagapaglalang. Ganyan. Siyang gumawa sa atin at sa lahat ng mga bagay na nakikita natin. "O come, let us worship and bow down." Ang ating pagsamba ay pagpapakilala rin ang kataasan ng ating Diyos at ang ating kababaan. Dahil buong kapangababaan na lumalapit at nagpupuri sa Diyos. "Let us kneel before the Lord our Maker." So yung kneeling, hindi naman masama yan. Hindi lang natin nakagawian. Pero ito ay isang posture ng panalangin. "Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God. And you are the people of His pasture and the sheep of His hand." Dito makita natin ang maraming dahilan bakit kailangan natin sambahin ng Diyos. Number one, siya ang Panginoon at dakilang Diyos. Pangalawa, siya ang ating tagapaglalang. Sabi niya, "Let us kneel before the Lord our Maker." Pangatlo, siya ang ating Diyos at tayong kanyang bayan. So, kailangan natin siya sambahin. So, pasinin niyo ang attitude ng kailang pagsamba. Sabi niya, "Come, let us sing to the Lord!" Exclamation niyo. Paano kaawit kanya? "Let us shout joyfully to the Lord, the rock of our salvation." Yung mga born again, exaggerate lang sila eh. Pero tama yung kayo ng pinupunto, di ba? Sila yung nagagalak na samba sa kailang Diyos. Kaya lang lumalapas lang silang misa. Tayo naman, pwede tayo maging extreme na walang damdamin ng ating pagsamba. Yun naman dapat gano'n. Kilalanin natin kung saan tayo nakaharap. Ang Diyos ang ating kaharap ngayon. So, bigay natin the reverence sapagkat siya ang dakilang Diyos. Siya ang ating tagapaglalang at siya ang ating Diyos. At siya ang ating tagapagligtas. So, apat na dahilan, makita natin. Bakit kailangan natin sabayin ng Diyos? So, yun ang katapusan ng ating serye sa ganitong pagsamba sa Diyos. So, ang pagsamba natin, ito ay sa Diyos. Ang object natin ng Diyos. At ito ay merong sinseridad sa ating ginagawa. Without sincerity. Tama ang ating ginagawa. Yun ang tamang pagsamba na tatanggapin ng Diyos. Hindi lahat ng pagsamba tatanggapin ng Diyos. Yung lamang tamang pagsamba ang tatanggapin. At huwag natin kalimutan, bagamat nagagalak ang Diyos, na tapat tayo sumasamba sa Kanya. Ang ating ginagawa ay hindi para sa Kanya, hindi para sa atin. Ang ating koneksyon sa Diyos ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging mabuti. Pag umuwalay tayo sa Diyos, tayo magiging masama. Katulad na nangyari sa mga Gentiles sa Romans chapter 1. Umuwalay sila sa Diyos. Nag-iba sila ng pagsamba, nag-iba kayo ng paningin. Ano nangyari sa kanila? Kahit yung tinatawag natin mga denominations, ganun din. Halimbawa, yung mga Baptist Church, naniniwala sa once saved, always saved.
Ngayon, lumilitaw na yun. Meron akong kilalang Baptist Church sa Tarlac. Umiinom sila ng alak. Kasama pa yung pastor. Hindi ka nagtataka doon. Once saved, always saved. Kahit anong gawin, ligtas ka pa rin. Magiging consistent ang ginagawa mo sa iyong pinaniniwalaan, di ba? Eventually, habang dumadaan ang panahon, masasama ng sasamayan. Tayo nasa tamang aral tayo, di tayo mapupunta doon. Huwag natin kalimutan ang ating paglilingkod na tapat sa Diyos. So ito ang ating mensahe po sa hapong ito.